Our lecturer for today is Jasper Crizan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, Teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and Lecturer 2 at Universidad de Manila. What if I ask you outright, what is the value of sine 30 degrees? Kung kabisado mo yung value ng sine 30 degrees, which is 1/2, then good, masasagot mo ko. And let's say, tanungin naman kita, what is the value of tangent 30 degrees? Can you give me the value kagad? Siyempre, hindi basta-basta kasi nga, hindi ganun kadaling i-memorize yung mga values ng ating trigonometric functions when it comes to your special angles. So, bago magsimula yung discussion natin, alamin muna natin ano ba yung sinasabi kong special angles. For our discussion, kagaya ni 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 0, and even 90 degrees, those are your special angles na kung saan madalas nating magagamit or ma-encounter itong mga angles na to pagdating sa discussion natin when it comes to trigonometry. And bibigyan ko kayo ngayon ng paraan, or rather, it's a shortcut para hindi mo kailangang i-memorize kung ano yung mga values ng mga special angles natin pagdating sa ating trigonometric functions. So, to start off, gawa ka ng table that looks like this one. No? Meron kang ilang columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns, and 3 rows. And ang ilalagay ko dito sa rows natin ay yung dalawang function natin na talagang gamit na gamit, which is your sine function and your cosine function. So, si sine lang at si cosine. Kasi nga, yung apat na iba dyan, madali mo nang magagamit itong dalawang to get them. And simulan natin, alamin natin, or rather, lagay natin yung mga values ng ating special angles dito sa taas, sa headers ng ating column. So, sino yung pinakamababa? You start with the smallest one, which is 0 degrees, then followed by 30 degrees, 45, si 60 degrees, and si 90 sa dulo. And kailangan mahalaga na sunod-sunod mong isulat yan. 0, 30, 45, 60, and 90 degrees. Now, ano yung susunod na gagawin? I-ready mo na yung mga vinculum mo. Ano yung vinculum? Yung fraction bar. Kasi nga, halos lahat naman itong mga values ng trigonometric function natin sa kanilang 5, mukhang fraction. And then, for your sine row, isulat mo yung numbers from 0 to 4. So, you'll start with 0, 1, 2, 3, and 4. Pataas dun muna tayo sa mga numerator. And kay cosine naman, pabaliktad. Start with 4, 4, 3, 2, 1, 0. And doon sa denominators naman, lagyan mo silang lahat ng 2. So, over 2 lang silang lahat. Yan. And then, what do we do next? Get the square root of all the numerators, meaning, hindi mo idadamay si 2 pagdating sa square root, ha? So, square root of 0 is just 0. So, wag ko nang baguhin to. Square root of 1 is just 1. Wag ko na ding baguhin yung 1. Square root of 2, syempre, wala namang saktong square root ng 2. Lagay ko yung square root dyan. Square root of 2. Same thing with square root sa 3. Square root of 3 is just square root of 3. As for your 4, what is square root of 4? Square root of 4 is equal to 2. So, lalagay ko dito ay 2. Gawin mo din kagaya kay cosine. Since magkamukha yan, malamang itong 4 na to, papalitan ko din yan ng 2. For 3, gawin ko yung square root of 3, si 2, square root of 2, square root of 1, square root of 0. Now, all you have to do is to simplify yung mga fractions na pwede nating isimplify. Kagaya ni, si sine natin, which is 0 over 2, this is just equal to 0. And 2 over 2 is just equal to 1. 2 over 2, kagaya nga nito, since pareho na 2 over 2, malamang 1 din ang kakalabasan dito. And since 0 over 2 din ang nandito sa cell na to, this is just equal to 0. And
meron ka ng values actually nung sine and cosine nitong 5 angles natin. So for example, let's say I ask you, kagaya ng tinanong ko kanina lang po, what is sine 30 degrees? Sine 30 degrees is, just looking at your table, sine 30 degrees, that is 1/2. May value ka na kagad. Kahit hindi mo nga kabisado na 1/2 yung sine ng 30 degrees. How about cosine ng 45 degrees? For cosine 45 degrees, you look at the row for cosine, asan si 45? Cosine 45, that is square root of 2 over 2. O diba? Hindi mo kinailangan ng scientific calculator or hindi mo kailangan i-search sa internet kung ano yung value ng cosine ng 45 degrees. Alam mo yung eksakto niyang value, which is square root of 2 over 2. How about, let's say you're trying to find cosine ng 60 degrees. What is cosine 60 degrees? Cosine 60 degrees, that would be 1/2. Kasi nga, may table ka. Hindi problema yun. So, for your cosine 90 degrees, cosine 90 degrees is just equal to 0. O, diba? Hindi mo kinailangan kabisaduhin, but rather, we started from an empty table and nagbilang ka lang from 0 to 1, pabaliktad naman, and then get the square root of the numerators, meron ka ng values ng mga special angles natin when it comes to sine and cosine. But the problem here is, papaano si tangent, si cotangent, si secant, at si cosecant? Let's start with tangent. Para magamit mo pa rin tong table na to, always remember that the tangent of theta, or any angle for that matter, is just equal to sine theta over cosine theta. And mag-work yan for any angle. Example, kung gusto mong alamin, let's say, what's the value of tangent 30 degrees? Like what I've asked you earlier, ano lang kailangan mo? You just need the value of sine 30 degrees all over cosine 30 degrees. And using our table, what is sine 30 degrees? Sine 30 degrees is just 1/2 all over cosine 30 is square root of 3 over 2. O, meron ka ng value nung dalawa, pwede mo na lang i-simplify. This would be equal to 1/2 times the reciprocal of the denominator, 2 over square root of 3. Magka-cancel na si 2 dito, equals, you'll have 1 all over square root of 3. Yun nga lang, you need to rationalize this one. So, this would be multiplied by square root of 3 over square root of 3. Simplifying, 1 times square root of 3 is square root of 3 all over 3. Meron ka na bang value ni tangent 30 degrees? Yes. Tangent 30 degrees is square root of 3 over 3. Meaning, kahit hindi siya kasama dun sa table, basta alam mo na ang tangent ay sine over cosine, makukuha mo pa rin siya kasi kasama naman si sine at cosine doon sa table na tinuro ko sa inyo kung paano buuin. And for your cotangent, syempre, ano ba yung cotangent? Diba, kabaliktaran lang naman ni tangent. That would be cosine over sine theta. And as for your secant and cosecant, ibabaliktarin mo lang yung mga values nito as long as alam mo na si sine, ang ka-reciprocal niya is your cosecant theta, and for your cosine, ang reciprocal niya naman is your secant. So, what have we discussed? Siyempre, yung paraan na tinuro ko sa inyo such that you don't need to memorize your special angles, yung mga values ng trigonometric functions ng ating special angles. And how do you do that? You simply create a table na kung saan ilalagay mo yung sine at cosine for your rows, and for your columns would be your 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, and 90 degrees. And dapat in order siya dun. And then to create your fraction, mag-ready ka ng mga fraction bars. And for your sine, you start with 0 hanggang 4 para sa numerator mo, kabaliktaran naman para kay cosine. Get the square root of your numerators and put 2 as your denominator sa kanilang lahat, and then simplify, and you will have your table na kung saan pwede mong gawing reference when it comes to your
trigonometric values of special angles. So for our next video, malalaman nyo na hindi lang pala degrees yung ginagamit nating unit of measurement for our angles. Meron pa palang isa, which is your radians. So we will be dealing with converting from degrees to radians and vice versa, obviously, from radians to degrees. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange, we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aaral ng bawat estudyante sa ating bansa.